Ang pangalan niya ay si Mahmoud Limuel. Isa rin siya nagbalik Islam at isa rin siya sa mga estudyante sa Fanar Islamic Cultural Center na nag-aaral patungkol po sa pananampalatayang Islam. Mga mahal na tagapakinig, yung may mga katanungan dyan. Ikaw kuya, may katanungan ka? Ano ba? Patungkol sa Islam, bakit ang mga Muslim ay nagpapatubo ng mga balbas? Mga ganong mga katanungan ba kuya? Taga saan po kayo kuya? Ha? Katargis. Katargis. Akala ko alhamdulillah, naging joker na tayo rito ngayon ito, sumagot ka bigyan kita ng regalo. Alhamdulillah. Dito si Mahmoud Limuel ay magsasalita ngayon. Ibabahagi niya ang kanyang mga natutunan bilang isang balik Islam. Bilang isang Muslim. At handa ka na ba, Brad? Sa iyong inshallah. Ito, alhamdulillah, talagang ready na ito yung kapatid ko. Mga mahal na tagapakinig, inaanyayahan po namin kayo at may karapatan kayo na manaliksik sa pananampalatayang Islam. Kung handa ka na, Brad, lapitan mo lang ako, inshallah. Alhamdulillah. At nandito rin yung ustads namin, si Ustads Ibrahim ay napapaos po dahil kumain ng malamig na pagkain. Mag-ingat po tayo sa mga malalamig na pagkain dahil ito po ay nakakasama din sa ating lalamunan. So, namamaos po yung ustads namin. Kami po ay mga isang estudyante lamang sa Fanar Islamic Cultural Center. At ito na pala si Ustads. Ano pangalan mo, Ustads? Mahmoud. Mahmoud Limuel. Ibabahagi niya ang natutunan niya bilang isang Muslim na sumusunod at tumatalima sa kautusan ni Allah. Sa pangalang palayaw na Islam, siya po ay magsasalita tungkol sa inyo. Yeah, but no problem. Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'd. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah lamang. Ako ay nanunumpa na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah. At ako ay nanunumpa na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ng Allah. Sa muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Isang napakalaking pagkakataon na naman na sa muli ay makita ninyo ako na magsalita rito at magbigay ng maibahagi ang mga mensahe ng Islam. Binabati ko po ang lahat ng isang magandang gabi at binabati ko kayo ng pangkahalatang pagbati naming mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sinasabi po rito sa Quran, wa idh kallata al malaikatu ya Maryamu inna Allah istafaki wa taharaki ma istafaki alla nisa al alamin. Ito po ang sinasabi. And remember when the angel said, O Maryam, verily Allah has chosen you, purified you from polytheism and disbelief, and choosing you above all women of the alamin, mankind and jinn of her lifetime. Binabanggit ko po ang pahayag na ito sa banal na Quran sapagkat ang aking paksa na tatalakayin ay patungkol kay Maria o sa tinatawag sa Arabic na Maryam. Ano po ba ang buhay, ang pagkakapahayag ng Islam kay Maria o ang buhay ni Maria sa Islam? Ito ba ay maaaring maitanong natin sa ating mga sarili, may pagkakahawig ba ang buhay ni Maria patungkol sa pinaniniwalaan ng mga Kristiyano? Sapagat alam natin napakarami dito na nakikinig na sila ay naniniwala at malaki ang paggalang kay Maria.
Ngayon po ay aking ilalahad sa inyo ang pasimula ng kwento ni Maria sa Islam. Sapagkat napakalaki ng paggalang at pagmamahal naming mga Muslim kay Maria radhiyallahu anha. Masasabi po natin na nagsimula ang buhay ni Maria sa simula pa hanggang sa pagkakapanganak sa kanya ayon sa pagkakalahad na nito sa Quran. Ito ay nagsimula ang buhay ni Maria sa sinapupunan pa ng kanyang ina. So makita po natin na sapagkat noong ako'y Kristiyano pa, iniisip ko na ang kwento ni Maria ay nagsimula lamang sa pagkakapanganak niya kay Jesus alayhi salam. Subalit sa pagkakapahayag ng Islam sa buhay ni Maria, nabasa ko na ipinahayag dito na malinaw na nagsimula ang kwento ng buhay ni Maria sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. So, sinasabi rito na nagkaroon ang kanyang ina nagkaroon siya ng kahilingan, o sinasabi rito sa Suratul Al-Imran, remember when the wife of Imran said, "O my Lord, I have vowed for you." Ako ay nanunumpa sa iyo na whatever the child is in my womb to be dedicated to your services and to serve your place of worship, to accept me verily, you are the all-hearer and all-knowing. So, makikita natin na nasa sinapupunan pa lang pala si Maria ng kanyang ina, naroon na yung pagnanais, yung prayer ng kanyang ina na kung sakaling kung anuman ang bata na nasa kanyang sinapupunan, ayun ay i-devote niya na ang kanyang sarili sa paglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ini-expect ng ina ni Maria na ang kanyang ipapanganak ay lalaki. So sabi niya, "Ya Allah, i-devote ko ang aking, kung anuman ang nandito sa aking sinapupunan." At nang siya ay makapanganak, sinasabi rito sa susunod na talata sa Suratul Imran, and when she delivered Maryam, she said, "O my Lord, I have delivered a female child." Ako ay nanganak ng isang babae. And Allah knew better than she delivered. At alam ng Allah kung ano ang kanyang ipinanganak. And the male is not like female. And I have named her Maryam. So, and I will seek refuge to Allah for her and for her offspring from Shaitan, the outcast. So makita natin yung tibay ng pananalig ng ina ni Maria. Na kahit na nga hindi natupad yung kanyang hinihingi na lalaki yung kanyang maging anak, yung kanyang isilang, still yung pagiging matapat niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi niya, na nagdua siya kay Allah na i-guide ang kanyang anak na si Maria, o seek refuge na iiwas siya kay Satan. And then, ito po ang susunod na pangyayari. So, makikita natin na lumaki si Maria sa pangangalaga ni Zakaria. So, makikita natin dito ang kwento kung ano ang kaugnayan ni Maryam, ni Zakaria, at ni Maria. So, makita po natin na yung kahilingan ni Maria ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So her Lord, sinasabi rito sa susunod na aya, so her Lord Allah accepted her with goodly acceptance. He made her grow in good manner and put her under the care of Zakaria. At saan na yun?
Nahulog na. Yeah! Ito pa ang susunod. Ayon sa verse 37 sa Suratul Imran, every time na pupunta si Zakaria sa kwarto, bahay panalanginan ni Maryam, malimit siyang nakakita ng mga pagkain o yung mga sustenance, yung mga biyaya na nakikita niya sa kanyang kwarto. Sinasabi nito, every time he entered al-mihrab to visit her, he found her supplied with sustenance. And he said, at tinatanong niya lagi si Maria, sabi niya, "O Maryam, saan mo kinukuha ang mga pagkain na ito?" At lagi sinasabi ni Maria sa kanya, "This is from Allah." Ito ay galing kay Allah. At sinasabi niya, "Verily, Allah provides sustenance." Siya ay nagbibigay ng sustenance na kahit kanino man at kahit kanino na kanyang maibigan without limit at walang limitasyon. So dahil sa narinig na iyon ni Zakaria kay Maria, so naisip niya yung tibay ng kanyang yung tibay ng kanyang faith, sapagkat alam natin na si Zakaria sa kanyang edad na napakatanda na, puti na ang kanyang buhok, naisip niya na magdua din kaya ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yung nakikita niya kay Maria, ito yung nagsilbing inspirasyon sa kanya at pag-asa. Sabi niya, ano kaya kung magdua din ako kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi sabi sa pahayag ni Maria, Allah provides to anyone He wills, and He provide without limits. So, yun po ang naging pag-asa ni Zakaria. So, nagdua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Allah, alam niyo po na ako'y walang anak. At ang aking asawa ay tawag dito, baog at napakatanda na rin. So nagdo siya kay Allah na bigyan mo ako ng isang anak na makakatulong ko, kaya papalit sa akin, kasi si Zakaria isa siyang scholar at isa rin siyang propeta ng Islam. And then sa madaling salita, nagdua siya at dininig ito ni Allah at binigyan at pinagkaluban siya ng isang magandang balita. So sinabi sa kanya ng anghel na, Zakaria, binigyan ka ng habag ng Allah at ang iyong asawa ay magbubuntis at magkakaanak. So nagtaka si Zakaria, although sinabi niya na yon, hiniling niya na doan niya yon, still sabi niya, "Ya Allah, paano mangyayari na ako ay matandang-matanda na ako? Ang aking buhok ay puti na at ang aking asawa ay baog, hindi na maaari magkaanak." So sabi ng anghel na nag-deliver ng mensahe, sabi niya, ito ay madali para kay Allah. Gugustuhin niya ang kanyang naisip. Sabi niya, at yun nga po ay natuloy at ipinanganak si Yaya, kaya sa pagkakatranslate si Juan Bautista na tinatawag ng mga Kristiyano, dahil malaking tulong yung inspiration na ipinakita ni Maria. So doon naman po tayo, lumaki si Maria sa gabay at pagpapatnubay ni Zakaria. So dumako na po tayo sa pagpapahayag kay Maria ng napakagandang balita mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi man natupad yung hinihingi ng kanyang ina na maglingkod ang kanyang anak, ang kanyang gawain sa paglilingkod kay Allah. May mas magandang plano pala si Allah subhanahu wa ta'ala kay Maria, na sa pamamagitan niya ipapanganak si Jesucristo, si Isa alayhi salam. So nung mga panahon na yon, binalita ng anghel, ito ay pinahayag sa Suratul Imran at matatagpuan din sa Suratul Maryam. At ipinahayag ng anghel Gabriel kay Maria na sabi niya, ikaw ay
binigyan ng habag ng ala at ikaw ay manganganak ng isang lalaki. So, nabigla si Maria ngayon. Sabi niya, paano ako magkakaroon anak ng wala pa ni isang lalaki na nakasaling sa akin? O kaya sabihin natin siya ay birhen. So, sinabi ng anghel sa kanya, sa pagkapaliwanag, na walang imposible kay Allah. Na sabi nga, nagawa niya si Adan na buhayin mula sa alabok, mula sa isang dakot na putik. Magagawa niya na ipanganak si Jesus sa pamamagitan niya na walang ama. So mga mahal na tagapakinig, ito po yung chain of narration ng kwento ng pagkakalahad ng buhay ni Maria sa Islam. And then nung panahon na si Maria ay manganganak na, kumbaga dumating na siya sa time na nagle-labor na. Alam natin na nung namalaman niya na siya ay magdadalang tao at buntis, siya ay umalis doon sa lugar na yon sapagkat alam natin na sa lugar nila hindi maaring magbuntis, iba yung iisipin ng mga tao sa kanya, lalo na sa kanilang komunidad. So umalis siya mag-isa. I-take note natin na mag-isa lamang po siya ng mga panahon na siya ay isinilang niya ang kanyang anak na si Jesus alayhi salam. At ng panahon na iyon, sa panahon ng kanyang panganganak, makikita po natin yung tibay ng kanyang pananalig, yung tibay ng kanyang loob, na sana sa kasulukuyan sa mga ating mga kapatid na kababaihan ay maging inspirasyon sa kanila. Si Maria ay nag-iisa sa lugar na iyon at walang ibang tao na tutulong sa kanya, kundi ang kanyang sarili at ang pananalig niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At imagine natin na nagle-labor si Maria at siya ay mag-isa lamang nandun sa isang malapit sa isang puno ng dates. At yung sakit ng panganganak, maaaring maitanong natin ito sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid na babae, at ganoon din sa ating mga anak na dumanas na ng ganito, na yung sakit ng panganganak, saka mag-isa siya. So makikita natin yung katayuan ni Maria ng mga panahon na iyon. So sabi niya, bakit ako dumanas ng ganitong pagkakataon na wala siyang kasama. So at this point, makikita din natin yung napakalaking habag na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi siya pinabayaan. Kumbaga sa simula na yun, ipinagkaloob niya na ang lahat niyang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng may nagsalita sa kanyang sa may paanan, maaaring si Anghel Gabriel, sabi niya, wag kang mabagabag. Dininig ng Allah yung panalangin. At yun ay, sabi niya, galawin mo ang puno at yan ay maglalaglag ng sariwang prutas, yung dates, at magkakaroon din dyan ng isang bukal o kaya tubig. Uminom ka at alisin mo yung bagabag sa inyong sarili. And then at this point, makikita natin yung on the spot na tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Maria. And then after that, sinabi ng anghel na sa kanya na huwag kang makikipag-usap kanino man sa taong makakasalubong mo. Kasi alam naman natin, nanganak si Maria, mag-isa siya, walang tatay yung anak niya, sino magtatanggal sa kanya? So sabi sa kanya ng anghel, pinahayag ng anghel na huwag kang magsasalita kahit kanino. And then dala-dala yung kanyang anak at pumunta siya doon sa kanilang pamayanan. So, anong i-expect natin? Na itatanong sa kanya na makikita mo, halimbawa, anak mo, biglang umalis, tapos pagbalik may karga-kargang anak. So, imagine natin dun sa mga magulang. Siyempre, unang-una yung galit, yung magtataka ka, sabi, anong nangyari? Bakit wala ka namang alam na hindi ka na ikinasal, wala ka namang, kasi si Maria ay virgin, tinatawag natin.
So, sa mga pagkakataon na yon, si Allah subhanahu wa ta'ala na yung nakaano sa kanya. Kumbaga, kumungkup-kup sa kanya. And then, nung mga panahon na yon, itinuro niya ang sanggol na si Jesus. Itinuro niya sa kanyang higaan at nagsalita si Jesus alayhi salam. At nagpatotoo na ako ay mula sa Allah at ako ay sinugo niya bilang propeta. So, nung marinig yun ng mga tao, tapos kagaling usapan, wala nang tanong. Kasi makikita mo na isang sanggol na nagsalita, yun ay napakalaking himala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga mahal na tagapakinig, ito po ang napakagandang salaysay ng banal na Quran sa alam natin na minamahal nating lahat, maging mga Muslim at mga Kristiyano, si Maria o si Maryam. Kaya po sinasabi sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Maria ay isa sa apat na mga matataas na babae, may mga matataas na kinalalagyan doon sa paraiso. So, mga minamahal kong mga tagapakinig, maraming salamat po. Naway, magbigay sa atin ng inspirasyon, hindi lamang sa mga kapatid na Muslim, lalong-lalong sa mga kapatid na Kristiyano, kung paano namin iginagalang at itinataas ang pagkakakilala kay Maria. Ito po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ganda ng paksa na tinalakay mo. Kapatid, dyan ka lang. Kasi may gigisa sa'yo. Pagandaan mo yung mga katanungan nila. At inshallah ay masasagot natin. At pag hindi naman natin nasagot, ay sasabihin lang po namin na hindi namin alam, mga mahal na tagapakinig. So magre-research lang po kami kung sa mga katanungan na hindi namin maisasagot. So kung sino yung may mga katanungan dyan, ay may regalo po kami rito. Kita mo yung regalo, Brad. Ito, ganda mga regalo to. Mga Colgate, toothpaste, sabon, at Colgate. Kasi may Colgate eh. May toothpaste din. May closed up pa. Ha, di ba? Parehas lang yun. Nagbibiro lang ako ha. Mga mahal na tagapakinig. Ikaw, brother, may katanungan ka? Halika. Welcome po tayo. Ikaw, brother. May katanungan ka? Halika. Ito, mabait na. Ang ganda ng damit mo. Parang saan mo galing to? Saan mo nakuha to? Sa Quiapo. Quiapo? Sa Quiapo. Alhamdulillah. Ang katanungan. Assalamualaikum. Nabanggit mo kanina na yung eksena kung saan ang Birheng Maria ay nanganak. Nabanggit mo yung inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na yugyugin yung dates. Tapos na nahulog. Yung dates na yun, alam natin na namumunga yun sa mga panahon ng tag-init sa lugar kung saan ito tumutubo. Ito ba sumasalungat sa paniniwala? Dati akong Kristiyano na naniniwala na taglamig o Disyembre pinanganak si Jesus. Sige, Brad, pakilinaw lang daw ng katanungan mo. Pakilinaw lang. Ito ho ba yung eksenang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Birheng Maria na yugyugin yung datiles, yung puno ng datiles para yun ang magiging sustenance niya nung habang pinapanganak niya si Isa alayhi salam. Panahon ng datiles. So ito ay tag-init kung saan namumunga mga datiles. So ano ang tanong mo doon, Ang Brad? tanong ko ito ba sumasalungat sa paniniwala natin dati na pinanganak si Jesus alayhi salam Taglamig. sa December. O yung sinatawag natin Pasko. Klaruhin ko lang yung tanong ni brother ha. Ito ba ay salungat sa paniniwala ng mga hindi mga Muslim na isinilang daw si Jesucristo sa taglamig? Di po ba? Isinilang sa taglamig si Jesucristo sa paniniwala ng hindi Muslim. So, sa mga Muslim, isinilang si Jesucristo sa panahon ng tag-init. Maaari mo bang patunayan sa amin to, brother? Napakagandang katanungan, brother. Actually, hindi lamang isa ang sumasalungat doon sa katuruan ng Islam, lalo na doon sa parte ng mga Kristiyano. Sapagkat malinaw na ipinapahayag ng banal na Quran na
pumunta si Mariang mag-isa sa lugar na kung saan siya ay manganganak. Malinaw po na ipinapahayag kahit kung naaalala ko pa nung ako kay Kristiyano pa na nung manganganak si Maria, kasama niya tinatawag na si Jose, at naghanap sila ng bahay at walang tumangkap sila sa kanila. Ganun yung chain of ng kwento. And then napunta sila sa sabsaban at doon siya nanganak. So isa po yun sumasalungat sa paniniwala na sa kapahayagan ng Islam. And then doon sa sinabi mo kanina na ito rin ay sumasalungat kung doon sa buwan ng kapanganakan ni Jesucristo. Sapagkat alam po natin dito, nandito tayo sa lugar ng Middle East, alam po natin kung kailan at anong panahon namumulaklak, namumunga ang dates. So, sa pagitan ng September, October, ganyan. Ibig sabihin, summer, hindi December. Kasi pag December, napakalamig. Dagdagan ko ito, Ustad, yung sagot mo. Diyan lang. Puro tatakas ka na yan. Yung sabi niya na ay sasalungat ba ito sa katuruan ng Christianity? Una, hindi po sasalungat. Dahil wala pong isang Christian theologian, pastor, pare, reverendo, na iniwala na si Jesucristo ay isinilang sa December. Wala. Kahit yung Papa sa Roma, yung nag-resign na, may speech siya. Siya mismo nag-speech na si Jesucristo ay hindi isinilang sa December. At tanungin mo lahat ng mga pare, kahit mag-text pa kayo, kung may mag-anak niya ng pare. Yung tradisyon na lang. Kung December pa talaga isinilang si Jesucristo. Lahat sila ay magsabi, hindi namin alam. Paano masalungat? Hindi nga nila alam. So hindi po salungat dahil hindi po nila alam. At itong sinabing sabsaban, na nagdaan sila ni Maria o si Jose ba yun, at mayroong tatlong yung three wise king nag-travel at nagdaan sila sa mga taong nagpapastol, nagpapatunay na hindi taglamig dahil ang pagpapastol sa panahon doon sa Palestine, hindi ito mangyayari kung taglamig dahil ang taglamig, ang mga tupa ay sa loob ng mga bahay nila dahil hindi sila lalabas. Wala, ibig sabihin sa lugar ng Palestine, nag-a-ice po, lamig na lamig, below zero doon. Posible po nga mayroong lalabas at nagpapastol. So hindi po ito salungat kahit sa Biblia, hindi man specify anong buwan, pero sabihin natin salungat sa Christianity, wala po. Dahil walang isang Kristiyano, theologian, na iniwala na si Jesucristo ay sinilang December. Ayun, maraming salamat po, Ustad. Siguro lang doon sa tradisyon. Doon nagkakasalungat kasi sabi nga tradisyon na namin kung pag tinanong mo yung mga Kristiyano, tradisyon na namin kasi yung December. Kaya ganoon. So sabi ng Ustad, malinaw po na walang sinasalungat. Sapagkat hindi rin maliwanag, walang paliwanag yung mga matataas. Ang Biblia mismo. So, kahit sino ba to? Si Kuya Kim, kung mapapanood niyo yung TV Patrol o GMA ba yun? Na nagsasabi doon na walang batayan na si Jesucristo ay isinilang sa December 25. Mahilig kasi sa mga 25. Numero 2, versikulo 5, 25. So mga tagapakinig, kung may mga katanungan pa po kayo dyan, Brad, ipalawak mo yung katanungan mo. Okay na? meron na, Ustad, meron na. Sino yung magtanong dyan, Brad? May regalo po kami rito. At hindi po kami nang bibigay ng sobre. Dahil sa ibang paniniwala, dyan ka lang, huwag kang umalis. Kasi may, ano pa sa'yo dyan? Sa ibang paniniwala, pagkatapos magsalita patungkol sa Diyos, nandiyan ka agad yung sobre. Grabe. Tights. Parang ikapo ba? Parang nagbigay. Ano ba ibig sabihin nito? Sobre, may laman, wala. Ay, yung sobre pa, ay walang laman. David. Bakit? Anong gagawin mo? At bigyan mo, kahit 5 piso, 5 piso, 10 piso. Pero sa pananampalatayang Islam, ay hindi po ganyan. Magbibigay kami kung sino yung mga taong nagtatanong. May idadagdag pa. May idadagdag pa pala si brother. Actually, kung may isang video ako napanood sa YouTube, ito ay mga kapatid na Muslim. Sila, ang alam ko, mag-ama sila na sila ay sumasakay sa mga bus at nagpapahayag ng salita
mensahe ng Islam. Ang pagkakaalam ko kasi, nung ako'y nasa Pilipinas, ang mga gumagawa nito yung mga Kristiyano, pagkatapos bago magsalita, ibibigay muna yung mga sobre. So bago sila magsalita, and then magpapaliwanag na tungkol sa Biblia, and then pagkatapos kukuliktahin yung ibig sabihin, alam mo na yung gagawin mo, lagyan mo siya. Ano ba tawag doon, Brad? Siguro ang tawag doon, Lap offering? love open na tinatawag. Subalit, kung naikumpara ko lang doon sa mag-ama na nagpapahayag ng Islam, sapagkat sila ay sumasakay sa mga bus, siyempre nagbabayad sila. Unang-unang, hindi ka pwede sumakay doon na sasabihin, hindi, lang kung magpapaliwanag ako ng mensahe ng Islam. So, at walang binibigay ng mga sobre. So, makikita po natin ang napakalaking pagkakaiba pagdating sa pagbibigay o pag-share ng mensahe ng salita ng Diyos. Oh, brother, sino pa yung may mga katanungan? Sige na, dyan? alis na ako. Ha? Oh, alis ka na ba? Dito lang ako dito. Dito ka lang. Huwag ka nang aalis. Sino pa yung may mga katanungan dyan? Ay open forum po tayo. Maging believers at non-believers. Mga Muslim o mga hindi mga Muslim. Pwede po kayo magtanong. Mga Hindu. Pwede. Si brother, napansin ko si brother. Kanina pa ito nakaupo eh. Ikaw, Brad. Baka may katanungan ka, Brad. Taga-saan ka sa atin, bro? Taga saan ka sa atin? Ha? Buanga. Sa Buanga, Bisaya. Di ka, Brad? At Chabacano? Ha? Tausog. Tausog pala. Bigyan mo, Brad. Tausog pala ito. Oh. Yung Budismo, may Budismo ba dyan? Pwede. Pwede magtanong dito, Budismo. Juan, Jews. Hudyo. May pagano pa siguro dyan. Pwede, magtanong. Ha? Ikaw, Brad Rasid, anong katanungan mo dyan? Ha? Mamaya ka na. Kayo dyan, Brad, may mga katanungan kayo? Ikaw, Brad. Ikaw, sir. Wala ko tanong, ha? Wala ko tanong. Walang tanong. Hoy, huwag kang alis muna. May katabi ako dito, sabi ko magtanong ka. Sabi niya, Muslim ako. At hindi ito unique na sagot. Typical yan ang sagot sa mga Muslim. Pag sinasabi Brad, magtanong ka, ang isasagot niya, Muslim ako. Bakit ba? Pag Muslim ka na, master ka na? Master mo na ang Quran? Master mo na ang Hadith? Ang totoo lang kulang ang kaalaman eh. Kanina, di ko lang banggitin ng isang tribo. Muslim sa ating brother, isang tribo nga Muslim, hindi Cebuano, hindi ko lang banggitin ng tribo. Sa brother, talagang sa trabaho namin, tulungan mo ako. Dito mo ba siya? Wala na yata usap. Lumapit sa akin, humingi ng saklulo. Bakit ba anong problema? Kasi brother, tinanong ako sa Kristiyano, bakit daw tayo nagdadasal, tumutuwad-tuwad? Sinabi ko sa kanya, huwag mong ulitin yan. Titirahin kita. Sinabi niya sa inyo yan? Hindi klaro. Sinabi niya sa akin, huwag mong ulitin yung tanong na yan. Magrespeto ka sa amin. Huwag kang magtanong na ganyan. Kahit mag-isa lang ako, titirahin kita. Ano ba kasi? Ang Kristiyano ay hindi niya alam bakit tayo tumutuwad-tuwad. Tatanungin tayo, ganun ang sagot natin. So brother, gusto kong pagagalitan sana eh. Pero sabi ko brother, yung mali yung yung pag iba, tinatanong ka, ito, bago lang yun, kanila lang, wala pang mga 3 hours kanina. Sa Pilipinas, tinatanong, may kaibigan ako Muslim din tinatanong, bakit kayo hindi kumakain ng baboy? Brad, nangingonsulto ka. Anong klaseng sagot? Anong klaseng sagot? Ha? Anong klaseng nangingonsulto? Tanongin ka nangingonsulto? So, ang punto ko dito, para tayo matuto, ay magtanong tayo dito. Yung paraan. Ang pagsagot. Ha? Dahil kung tatanungin tayo, hindi ba kasagot? Ang totoo lang, hindi ka marunong magsagot. Ha? So, nagagalit ka na lang dahil mangmang ka, wala kang alam. So, kung tinatanong ka, wala kang masabi, you feel insulted na hindi ka makapagsagot sa tamang yung tanong. Tamang kasagutan sana. Tamang kasagutan. So, panahon na po, Musliman tayo dito, mas lalo na mga Muslim magtatanong dahil yung katanungan mo, baka itanong din sa iba sa iyo at hindi ka makasagot. Ay baka susuntukin mo lang. Gaya yung noon bakit hindi kumakain ng baboy? Bakit? Kakain kayo ng tao. Ang baboy, original na yung tao.
Saan niyo nakukuha yun? Ha? Bakit kayo tumutuwad-tuwad? Meron din akong narinig. Akin mismo, bakit kayo tumutuwad-tuwad mga Muslim? Kami tumutuwad-tuwad dahil kami nagugas kami ng gumagawa kami sa kubita. Nagugas kami, malinis. Sa inyo, marumi, hindi kayo nagamit ng tubig. Anong klaseng sagot? Ha? Paano maintindihan ang Islam at ang Muslim? Saan ang problema nagmula? Hindi nagmula ang problema sa Kristiyano. Noon sa kamangmangan na nag-aunting na Muslim. Ha? Nung kamangmangan na tatanungin mo nagagalit, bakit kayo mag-asawa? Sir, bakit kayo pili sa inyo mag-asawa ng 4? Bakit kayo ingit ikaw? Inggit ha. Klaseng mga sagot. So mga kapatid, Musliman o hindi Muslim, pwede tayong magtanong dito para malaman natin ang tamang kasagutan. Nga. Thank you sa share, Ustads. Ito talagang Ustads namin ay nagtuturo sa mga estudyante kung paano sumagot ng tama. Hindi yung kasagutan na bakit kayo nagtuwad-tuwad? Sagutin mo ng masama ay hindi mo na laganap yung katuruan ng Islam sa tamang katuruan. So, sino yung may mga katanungan pa dyan? Kasi yung ustads namin hindi makapagsalita ng todo dahil namamaos siya dahil kumain na malamig. So, mag-ingat po tayo sa mga pagkain na malalamig dahil po ito ay nakakasira sa ating lalamunan. Ikaw, Brad? May dagdag ko lang, tama yung sinabi ng Ustad kanina. Isang paraan, lalo na alam natin, malaki yung difference between the Christians and the Muslims. Alam natin na napakaraming gustuhin man nilang magtanong sa atin, mga Muslim, kumbaga nahihiya sila. Nahihiya at natatakot na rin. Kasi alam natin, pag sinabi sa atin na Muslim, nakita na ganito at napagkwentuhan sila na ganito, nagtanong ako ng ganyan, at ganito ang sinugot sa akin, may napagkwentuhan siya, may ikwento dun sa iba, ganun ang mangyayari, wala nang magtatanong. So, isang napakalaking advice, hindi lang sa akin, kay brother, sa lahat ng mga Muslim. Sa lahat ng mga Muslim. Sagutin natin ng hindi lamang ng malumanay at ipahayag natin ng tama. Bisita, baka ayaw nga pala. Ay, Isa nating